Muli po pagbati ng isang maganda, mapagpalang umaga sa ating lahat, aking mga kapatid kay Kristo, maging sa aming mga bisita na nandito ngayong umaga, no? At yung mga tumutunghay sa amin sa aming Facebook page or mga nakatuon o naka-join through Zoom. Mapalad tayo at ngayon ay nasa ikalawang linggo na tayo ng taong 2026 at tila ay siguro sa paningin na iba, bagamat ito ay bagong taon, ay parang wala nagbabago sa ating mundo. Puno tayo ng hindi magagandang balita, pero hindi may kakaila na tayong mga Kristiyano ay laging may mabuting balita. Ngunit pagpatungkol sa balita sa mundo, ay kalimitan hindi natin maliliktawan yan. Nung nakaraang linggo ay nakita natin yung balita, yung nangyaring paglusob ng mga puwersa ng United States of America sa pamamagitan ng kanilang elite Delta Force doon sa bansa ng Venezuela kung saan kanilang dinakip yung kanilang ruler o presidente na si Nicolas Maduro. Kasama na rin yung kanyang may bahay o yung First Lady na dinakip ng mga US forces. At ayon nga sa balita, ang kaso daw nung leader na ito ay siya ay involved sa drugs. At yun ang sinasabi ng mga taga-United States. Pero alam natin, bagamat maaring yan ay may katotohanan, at alam natin kung gaano rin ka-oppressive yung presidenteng yan. Siya ay pumalit doon sa kanilang former dictator na si Victor Hugo, ay nakita natin ang kahirapan ng bansang Venezuela nung sa kanilang pamumuno. At hindi natin alam kung ano ang talagang layunin ng Estados Unidos para gawin niyang bagay na yan. Ayon sa mga reports, kung binabasa niyan, there are different angles that are being looked at. Ang isa dito ay yung gaya na nga sinabi dito, pero it's because of their interest in the oil resources ng Venezuela. According to reports, if not Saudi, I think they have the biggest oil resources sa buong mundo. Ngunit hindi dyan natapos ang ginawa or pagbabanta ni US President Donald Trump. Ngayon ay nagbabanta siya na gusto pa niyang kunin ang Greenland. At syempre, ang Greenland, under yan ng jurisdiction ng bansang Denmark, na siyang miyembro ng alliance ng NATO, North Atlantic Treaty Organization, at sa pagbabantang yan ni Donald Trump, alam natin na maaaring maging implication yan. Masisira ang kaisahan ng alliance at sinong matutuwa dyan? Si Vladimir Putin. Dahil pag nasira ang NATO alliance, even the European alliance from the NATO or against the US, it will compromise the security of the region. So nakakalungkot, pag ganito ang nakikita natin sa larangan ng kaisahan, malimit ang mga grupo, sila ay nagbaband o nagtitipon dahil may magandang layunin, ngunit sa kalaunan, pag umiral ang mga sariling interes, ay magkakaroon ito ng lamat or masisira ang kaisahan. At alam natin kung gaano kahalaga ang kaisahan, kahit sa anong aspeto nga ng mundo ay nangyayari ito. At hindi may kakaila sa larangan ng Kristyanismo, lalo na sa iglesia, ay tampok yan sa maraming mga katuruan na narinig na natin o mga nababasa. Yan ang paalala ni Apostol Pablo sa marami iglesia na binigyan niya ng kanyang mga sulat. At hindi na iiba ito, lalong-lalo na sa kanyang minamahal at itinuturing na espesyal na iglesia ng Pilipos or ng Philippians. At muli, samahan niyo po ako sa aklat niya ng Philippians 1, babasahin po natin ang talatang 27 hanggang kahulian ng kabanata, talata 30. Philippians 1 verses 27 to 30. Basahin ko po sa wikang Tagalog. Ito po ang salita ng Diyos. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo,
na kayo'y naninindigan sa isang espiritu na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. At sa anuman ay huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Para sa kanila ito ay tanda ng kanilang kapahamakan, ngunit ng inyong kaligtasan. At ito'y mula sa Diyos. Sapagkat sa inyo'y pinagkaloob, alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang mananampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Yamang taglay ninyo ang gayon ding pakikipaglaban na inyong nakita sa akin at ngayon nababalitaan ninyo tungkol sa akin. Ito po ang hiningahan at pinagpalang salita ng ating Diyos. Tayo ay nagpapatuloy sa maikling serye na aking pinamagatan ng patotoo ng iglesia. Gaya ng sinabi ko, pinili ko ito dahil napakahalaga bilang panimula ng taon pa lamang na mapapaalalahanan tayo, GBC, na kinikilalang matapat na nagpapahayag ng Ebanghelyo. Dapat tayo ay mapanariwa, tandaan at gawin ang mga maraming katuruan sa gitna ng lalo pang dumadaming hamon sa mga iglesia. Yan ay napakalinaw. Saan ka pumunta, wherever, even the faithful churches, they experience a lot of challenges. Marami sa mga iglesia, nagsasabing sila ay iglesia ng Panginoong Jesucristo, ay tila walang pakailam sa kanilang mga imahe o patotoo, basta sila ay nakakapagtipon. Sa gitna na papanghusgang mundo, meaning a very judgmental world, hindi natin pwedeng isantabi ang kahalagahan nito, kaya mabuting panariwain natin, i-refresh natin ito sa ating mga sarili. Bakit ba tayo tinatawag na mananampalataya? Bakit ba tayo tinatawag na tagasunod ni Kristo? Bakit ba tayo tinatawag na Grace Baptist Church na tapat na nagpapahayag ng Ebanghelyo? Kailangan maging malinaw sa atin yan, mga kapatid. At nung nakaraang linggo nga, ay natunghayan natin ang kahalagahan na ang isang iglesia na nagsasabing sila ay tagasunod ni Jesus ay dapat pinangungunahan ng panalangin. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo doon sa binasa natin last week, doon sa verse 3. Ang isang iglesia ay nananalangin dahil sila ay puno ng pasasalamat at ang kagalakan na ipinapahayag sa pamamagitan ng pananalangin na may kagalakan. So malinaw yun, mga kapatid. Tayo ba ay nagpapasalamat pag pumupunta rito? Or gusto lang natin we go through the motion? At ang joy na ito, or ang kagalakang ito, ay nakatungtong, anchored or grounded sa assurance or sa kasiguruhan na may tatapos o kukumpleto sa mananampalataya ng kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ngunit batid din ni Apostol Pablo na habang naghihintay ang mga Kristiyano, maraming pagsubok o kabigatan ang pagdadaanan. Normal na yan sa buhay natin. Paggising mo pa lang sa umaga, maaaring stress na kagad ang makikita mo. At dito nga, sa mga inaasahang kabigatang ito, nabunga ng epekto mula sa labas o loob man ng iglesia ay napakalaking hamon para mapanatili ang kaisahan ng iglesia. Kaya minabuti ni Apostol Pablo na paalalahanan at linawin ito sa mga taga-Pilipos. Isang iglesia na sinabi niya, he loves this church so much dahil sa kanilang katapatan, sa kanilang pakikipagtuwang or partnership sa kanya, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo at sa pagdamay sa kanya, lalong-lalo na nung sa oras ng kanyang kagipitan. So, napakaganda, no? Hindi kinalimutan ni Apostol Pablo. Sinabi niya na sa unahan pa yan, but he never stopped there. He continued to conclude his message in the first chapter of this reminder. At ito, base sa binasa natin, ito ang mensahe na nais ko ibigay sa inyo. Isang simpleng mensahe, ngunit nawa ay tumimo sa atin na malinaw. Ang iglesyang nagpapahayag kay Kristo ay makikilala dahil sa pinagsusumikapang pagkakaisa. The church that proclaims Christ
is recognized for its striving for unity. Again, ang iglesyang nagpapahayag kay Kristo ay makikilala dahil sa pinagsusumikapang pagkakaisa. Ang pagkakaisa or tinatawag na unity ay very pervasive sa banal na kasulatan. Ipinapakita lang kung gaano kahalaga o kabigat ang katotohanan ito dahil mapapansin natin ay malimit, tila napakailap at napakahirap matamo ang pagkakaisang ito. Alam natin yan. If in the world, you can hardly find unity, but the Christian kingdom is not exempted from that. Kaya nung sinabi ito ni Pablo sa kanyang sulat, sa unang kabanata pa lamang, dama natin ang kabigatan ng paalalang ito. At alam ng apostol, sa hinaharap ng mga Philippian church, by way of trials, persecution, and even brewing strife, in the opening of Philippians 4, you will see that sa loob ng iglesia, nais ni Pablo na maging saloobin ng mananampalataya na maabot o matamo ang pagkakaisa ng iglesia. Anywhere you go, unity is so pervasive, but it is very elusive. And dito sa binasa natin, we can take two lessons base sa sinabi ni Apostol Pablo. Una, nagkakaisa dahil sa kasiguruhan ng patutunguhan. United because of the certainty of destination. Malinaw yan sa talata 28 or verse 28. And pangalawa, nagkakaisa sa gitna ng kabigatan. United even in the midst of suffering. Malinaw yan doon sa sinabi niya sa verses 29 and 30. So, nakita natin how Paul gives so much attention on the aspect or the reality of unity because the pervasive thought is being implied already sa Biblia. Pero, bagamat nakikita niya yan sa Philippians, hindi sila naging exempted. Kaya ito ay kanyang muling pinaalala. Nagkakaisa dahil sa kasiguruhan ng patutunguhan. Malinaw ang panawagan ng apostol na kailangan may kaisahan ang lahat ng mananampalataya. Iyan ay bakit? Dahil may kasiguruhan na kayo. Kayo ay na kay Kristo na. Inuna na nga niyang tiyakin yan, di ba? Doon sa verse 6 na tinalakay natin last week, nung sinabi niyang, I will just mention it in English, He who began a good work in you will finish it or will complete it till the end or till the day of Christ. So, there is already the assurance na andun na. No? Kaya kailangan hawakan yan ng mga mananampalataya sa Pilipos. Ngunit dahil batid din ng apostol ang sitwasyon nila, kinakailangan niyang ulitin at mas linawin ang paalalang ito doon sa verse 27 na siya lang nating binasa, kung saan idiniin niya at hinamon ang mga mananampalataya na dapat silang may kaisahan. Kung paano? Ito ay sa pamamagitan ng iisang espiritu, iisang kaisipan, at magkaagapay or magkasama sa pagkapit sa Ebanghelyo. So you see how Paul is giving so much thought that the Christians ay kailangan magkakasama kayo. But united in mind, united in spirit. Kapag sinabing iisang espiritu at iisang kaisipan, ito ay nagpapatungkol sa binago ng makasalanan ng Diyos kay Kristo, kung saan ang ating pamumuhay ay dapat nagpapakita o nagre-reflect ng pakikiisa sa Diyos. Iniaalay nila ang kanilang sarili bilang banal na handog sa Panginoon at ang kanilang kaisipan ay hinihubog ni Kristo. Diba? Doon sa Romans 12, verse 1 and 2, yan ang bukana ng kanyang kabanata. Pagkatapos nung ipaniliwanag niya sa previous chapters kung saan ang mga Israelita ay sinantabi at ginraf ang mga hentil, ngayon itong mga hentil na to ay binago na ang kanilang pag-iisip. At sila ngayon ay tinatawagang maging holy and living sacrifice before the Lord. At ito ang ine-emphasize
ni Apostol Pablo sa kanyang mensahe na ito. Hindi pwedeng sabihin ng isa na siya ay isang Kristiyano, ngunit may sarili siyang mundo. Kung isa kang Kristiyano, pare-pareho dapat ang lakad nyo. Yun ay binago ka na ni Kristo. Hindi yung pangalan mo pa rin ang nangingibabaw. So malinaw na hindi pwedeng maghiwalay o magkanya-kanya ang bawat Kristiyano sa iglesia, sa kanyang lakad o sa buhay pananampalataya, lalong-lalo na sa pag-iebanghelyo. So malinaw mga kapatid, sinasabi nito, mas tumitingkad ang ebanghelyo ni Kristo sa nagkakaisang mga mananampalataya. The gospel of Christ shines brighter when seen in united believers. Not in individual Christians, but united Christians. Ganyan ang gustong makita ng apostol sa mga mananampalatayang ito, sa mga taga-Pilipos, para sila ay magkaroon ng impluwensya o makahikayat sa mundo na kanilang ginagalawan. Mas lumalakas ang attraction dahil namumukadkad sa harap ng mga tao ang kaisahan at sasama-samang pagsulong ng ebanghelyo. Yan ang nakikita natin sa mundo ngayon. Not only in the Christian fold. Wherever you go, whenever there is an advocacy, gagamit talaga ako ng halimbawa, yung mga yung nangyayari sa Gaza. Diba? Sa US, nagpo-forge alliance, even those who are professing Christians, to condemn what Israel has been doing. At pag nakitang marami yung sumasama, yung iba nahihikayat. Yan ang epekto pag nagbubuklod ang mga tao. Kahit mali ang pinaglalaban, may epekto pa rin. Pero itong sinasabi ni Pablo, kahit kukunti ang mga Kristiyano, kukunti na nga kayo, maghihiwa-hiwalay pa kayo, ay anong magiging epekto niyan? Kinakalaban na nga kayo ng mundo eh. So, kailangan magkaisa. Diba, siguro marami sa inyo, lalo na mga kababaihan. Ako, mahilig din ako sa bulaklak. Ano? Whenever I see flowers together, siguro, iba sa inyo, nakakita na ng live na tulip. No? Kung yung mga nakapunta sa Netherlands, Ate Jen, I think you've been there. No? Magasarap i-appreciate ang mga bulaklak nito. But when you see them together, you would marvel at the creation of God. Diba? Sabi mo, Lord, how awesome is your creation. Ganon din ang mga Kristiyano pag nakita na kukunti and they remain united and steadfast in the proclamation of the gospel, gaya ng paalala ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Mas nakikita ngayon ng mga lumalaban sa kanila, ano bang meron niya mga yan? Bakit iisa sila at iisa ang sinasabi nila, ang kaligtasan kay Kristo? Ganito dapat ang tayo mga mananampalataya. Tayo dapat ay nagbubuklod, hindi at nagkakasama-sama, at hindi naghihiwalay o nagkakanya-kanya. But you study the situation right now. Even in the Reformed circle, ay hindi ligtas dyan. Nakikita ang pag namataas o paghahati-hati. Tinataboy nito ang dahilan para mahikayat. Pag tayo nagbubuklod, itinataboy nito ang dahilan para mas makahikayat ng iba o ng hindi mananampalataya para kilalanin ang Diyos sa katauhan ng Panginoong Hesus. Yan ang nagagawa ng United Front, brethren. Gasgas na ito sa atin. Pero how are we taking this seriously? At sa gitna ng malaking hamon na ito, gaya ng sinabi ko, pinalinaw ito ng apostol. Paano? Sa pagbibigay ng comparison between dun sa mananampalataya at sa mga kumakalaban. Yan ang sinabi doon sa sumunod na talata na verse 28. Hindi niya tinapos doon sa verse 27. Naiintindihan ni Pablo ang maaari at malamang mangyayari na ang impluwensya ng mundo sa mga kapatiran sa Pilipos. Nang sabihin niya na huwag matakot,
ipinapakita lamang nito kung gaano kalakas ang impluensya ng mundo o ng kalaban. Maaring ito ay sa pamamagitan ng pang-aakit na bumalik sila, itong mga Philippian brethren, sa dating buhay nila o sila ay usigin o saktan man. Let's just refresh you, brethren, what I mentioned last week. The background of Philippians is predominantly Gentile. And marami doon ay mga retirees ng Roman soldiers. I mean, in the place of Philippi. Pero pag sinabing Romans, they have so much privilege. Remember, even the Apostle Paul had to invoke his Roman citizenship doon sa Acts 22 and Acts 16. Di ba? Nung siya ay dinakip. Bakit? Dahil siya ay Roman citizen. Roman citizens have that privilege na hindi pwedeng basta-basta arestuhin. But more than that, they are considered educated. They are very learned people. And having those kind of people dito sa society na to, and the members of the Philippians, coming from this background, pwede silang mahatak pabalik dun sa dati nilang hinawakan. Yun ang pressure na nangyayari sa kanila. At hindi may kakalamang kapatid. We live in exactly the same world right now. We are full of people who are so learned, advanced in science, even the powerful trying to outdo Christianity. At makikita natin yung iba nagsasway na. Yung iba, yung sa LGBT. Because of human compassion. Walang masama doon. But if it compromises the scripture, they can easily be swayed. And what happens? The unity that's supposed to be forged or dapat pinanghahawakan ng mga Kristiyano, nahihiwalay. And that affects, tragically, the gospel. That's why kailangan ulitin ni Pablo. Napakalaking banta nito sa iglesia. Maging sa atin mga kapatid. Kaya nga, binabanggit ko kanina sa Philippians 4. Diba? 2 women leaders, Euodia and Syntyche. I'm not condemning women, but these are women. Only meaning women. But walang madideny na even men, they fight within the church. Nakakalungkot mga kapatid. Kaya sinabi ni Apostle Pablo doon sa verse 28b, ano sinabi niya doon? Yung mga kumakalaban na yon, kasi yun nag-exert ng pressure. Diba? These are definitely the unbelievers. Anong sabi niya? Sila ay may kapahamakan. Sila ay may distraction. But the believers have otherwise. Ano yon? Salvation. So, it just affirms, yung sinabi niya sa verse 6, meron na kayong kasiguruhan. Bakit pa kayo natatakot doon sa mga kumakalaban sa inyo? So, ano dapat yon? Dapat lalo kayo nagpapatuloy sa pagkakaisa. Dahil hindi kaya kayong talunin ng mga yan dahil kayo ay na kay Kristo. So, napakalinaw mga kapatid. We already have that assurance in Christ. Not that we have to gloat with the distraction doon sa mga hindi mananampalataya, but it provides us comfort. Yun ang pinagpatibay pa ni Apostol Pablo, yung pag-call niya ng maging united. Diba kung may assurance ka na, tapos makikita mo, eto hinihikayat ka pa, hindi naman hindi, kayo ay pupunta kayo sa impyerno or wala kayong kaligtasan. No? Not that we want to be contemptuous, but we should be comforted na, sige, tuyain nyo kami, but we have the assurance. Yan dapat ang meron tayo mga kapatid. Hindi natin may kakaila. There are moments, there are times that we are being swayed by the world. We are highly influenced. Kaya itong hamon ko sa inyo mga kapatid, simple lang, but very practical. Huwag mong kainggitan ang mga nasa paligid mo dahil may higit na mabuting nakalaan sa iyo.
Don't envy those around you because there is something better in store for you. Huwag mong kainggitan, huwag kang masilaw sa mga nasa paligid mo dahil may higit may higit at mabuting nakalaan sa iyo. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo dito nang banggitin niya. They are bound for destruction, but you for salvation. Maaring nasa sadlak ka sa sitwasyong ito dahil ayaw mong maitatwa o mahiwalay sa iyong mga kinabibilangang mga kaibigan o mga grupo. Ngunit mas naisin mong maging kaisa ng iglesia kaysa sa mundo na walang kinabukasan kundi kapahamakan at tayo naman ay kaligtasan. Again, hindi tayo nanghahamak mga kapatid sa mga hindi mananampalataya. At dapat nga ay naisin natin na sila ay maibanghelyohan nang sila ay makasama din natin. Ayaw masira ni Pablo ang testimonya ng Philippian Church. That's why there's a very strong call for unity. At sa hamon ngang ito na magkaisa at magsumigasig, nilinaw pa din ng apostol ang kanyang encouragement na maging handa o bukas tayo sa pagtitiis dahil sa kaakibat na pagdurusa na ating dadanasin bilang pakikiisa kay Kristo, ayon din man sa naranasan ni Apostol Pablo. Yan ang pangalawang punto na nakita natin, nagkakaisa sa gitna ng kinakaharap na kabigatan. Diba? United even in the midst of suffering. And there's no denying hindi siya madali. Walang sino man ang gustong dumanas ng kahirapan. Yan ay malinaw sa ating lahat. Pag sinabi mong, okay, I rejoice in suffering, the common world will tell you, oh, masakista ka pala eh. Yan ang sasabihin sa'yo, hahamakin ka nila. Ngunit bilang mga iniligtas ng Diyos, at sa dami ng ating narinig na mensahe at nababasa na katuruan, mula pa lamang sa Biblia, at sa mga babasahin, hindi nagkulang ang paalalang ito sa mga mananampalataya that we will surely suffer. Makakaranas tayo ng pagsubok o kabigatan. Diba? The Lord Himself told that in John 16:33. At nakita natin yan sa mga apostol, sa kanilang mga buhay. At dito nga sa mga huling talata na binasa natin in verses 29 to 30, ito ay malinaw na idinugtong ng apostol na ang suffering ay kaakibat ng ating pakikiisa sa Diyos o kay Kristo na ipinamalas ni Pablo bilang example na dapat tularan. Very ironical, you would want to follow someone who had to suffer, but malinaw ang ebanghelyo. But take note, how the sentence was arranged. Mapapansin natin na inuuna niya palagi ang Panginoong Jesus. Hindi ang kanyang sarili. Di ba? Basahin niyo, balikan niyo yung sa talata. Laging Panginoong Jesus ang kanyang inuuna. Siya ang naging ehemplo ng pagtitiis, ng pagdurusa dun sa krus ng Kalbaryo. At ito nga yung natanggap niya the moment he was called to minister to the unbelievers, especially to the Gentiles. Alam na alam natin yan. So, ang sinasabi lang sa atin ito mga kapatid ay ang kahirapan ay nagpapatibay sa ating pagkakaisa kay Kristo. Adversity strengthens our unity in Christ. It's that simple. But do we take it seriously? Again, hindi na ito bago sa atin, brethren. Bakit sa gitna ng kasigasigan at katapatan ng Philippian Church ay kailangan pang ulitin to ni Pablo? Because hindi nila kakayanin ng mundo eh. No? No matter how faithful they are, no matter how faithful GBC is, and many of you who has been in this church
for decades, maybe even less, are witnesses of the challenges na ating kinakarap by way of suffering, individually and corporately. Again, kaya nilinaw ni Pablo, niloob ng Diyos na ulitin to. Hindi siya nakakasawa. Because the Lord Jesus, being the example, the moment He was born, until the more than 30 years that He stayed in the world, anong naranasan niya? Persecution, suffering, being maligned, kinakalaban ng mga tao. Hindi sinasabi nito mga kapatid na puro na lamang hirap ang dadanasin natin. No? Hindi yan ang sinasabi ng Biblia. There's always comfort. Pero kung hindi malinaw sa iyo, kung hindi malinaw sa mga taga-Pilipos na kailangan mo magdusa, ay baka sa lakas ng persang yon, mawala na sila. Tandaan mo kapatid, ang pagdurusa ay magaspang na bato na nagpapakinis sa mga biyaya mula sa Diyos. Suffering is an abrasive stone that polishes our God-given graces. Again, ang pagdurusa ay magaspang na bato na nagpapakinis sa mga biyaya mula sa Diyos. Kinakailangan yan. Tayo ay binigyan na ng Christian graces. Ngunit hindi automatic that we will enjoy it. It becomes more glaring, it becomes more polished when the abrasive stone creates that so much friction that eventually brings out the radiance of the Christian graces. At gaano man kalinaw ang katotohanan ito ay marami pa rin Kristiyano ang hindi matatanggap pag dumanas ng pagsubok. Ngunit kinakailangan yan mga kapatid. Marami sa mga bumibili ng mga produkto dito, alam natin yan. From cellphones, they have to be pressure tested, ibabagsak yan, titignan kung gagana pa or what. Engine cars, kahit ano. Sabi nga, yung mga makina ng mga kotse o sasakyan, they have to be tested using a continuous dynamometer for weeks. Sinisimulate nila ang isang sasakyan to run for 10 years, 160,000 kilometers, before they are being released in the market. To withstand adverse driving conditions, rugged terrain, snow, too much heat. Ngunit hindi tayo mistulang produkto, mga kapatid. Tayo ay mga nilikha ng Diyos, mga nilikhang mababa sa mga anghel, ngunit binigyan ng atensyon ng Diyos. Yan ang sinabi sa Awit 8, Psalms 8. At higit sa lahat, pinatawad sa ating mga kasalanan, ibinilang bilang anak at tagapagmana kasama ni Kristo sa kanyang kaharian, at binigyang pribileyo pa para makapaglingkod. Not everyone is given that privilege to serve the kingdom. Remember, when a soldier is called to duty, yung iba talaga nag-enlist because for them to die for their country is an honor. At yun ay patungkol lamang sa mga bansa. Ito ay Diyos. Kaya anong klaseng pribileyo pa ang hinahanap mo, kapatid? Ang kasarapan ng mundo? Ang pagkilala nito? Ang kinang at kalayawan nito? Hanggang kailan tatagal ang mga ito? Itong lahat ay may katapusan. Kaya ang hamon ko sa inyo, mga kapatid, again, simple lang but practical. Huwag mong palagiing hanapin ang kagaangan, bagkus ang kahandaan sa kabigatan para sa kaharian. Do not always seek for comfort, but have the readiness for suffering for the kingdom. Huwag mong palagiin, hanapin ang kagaangan, meaning lightness or comfort, bagkus ang kahandaan
sa kabigatan para sa kaharian. Hindi mali at masama ang naisin ng kasarapan o kagaangan sa buhay, mga kapatid. Natural ito sa atin, no? Natural yan sa mga manghihinang tao at nilikha na mga katulad natin. Tayo ay mauupos sa ating isipan at sa ating diwa. Ngunit kung diyan ka lamang nakatungtong, yan lagi ang hinahanap mo, ay maaring nakaligtaan mo ang sakripisyo ni Kristo na ginawa para sa iyo. At bilang mapalad na isinama sa mga pinili at iniligtas ng Diyos, dapat ay may diwa at postura sa iyo ng kaisahan sa kapwa Kristiyano. Ganun dapat tayo, mga kapatid. We are privileged. You never imagine that you will be saved by Christ. Now we have that privilege of being fellow heirs in the kingdom. Hindi ka dapat nagsosolo o humihiwalay sa grupo. Yan ay malinaw na kayabangan o pagmamalaki sa Diyos. Kaya tandaan natin ang kaisahang ito na pinamamanhik ni Pablo. Basahin niyo ang Biblia. Malinaw yan. Mangyayari lamang yan dahil kay Kristo. Nawa maging paalala to sa ating mga kapatid. Seryosohin natin. Simula pa lamang ng taon, huwag na tayo makianib sa mundo. Puro away ang nakikita natin sa politika, kahit saan ka tumingin. But in our church, let us be united. At ganun din ang hamon namin sa inyo, mga wala pa sa Panginoong Hesus. Bakit ka dumadalo dito sa kanyang iglesia? Para magkaroon ng magandang pakiramdam na narinig mo ang Ebanghelyo? At pag alis mo dito, ay babalik ka na naman sa iyong nakagawian. Maaring natuto ka lang, narinig mo Ebanghelyo, pero wala kang pagkilala at pagtanggap kay Jesus. Tandaan mo, kahit mga demonyo, ay kilala si Kristo. Malinaw yan. Ngunit wala silang pag-asa gaya ng iniaalok sa iyo. Nawa sa pag-uwi mo ay matandaan mo ang paanyaya ng kaligtasan. At dalangin namin na ikaw ay maligtas din upang maging kabahagi ka ng kaharian na may kaisahan. Pamilyar na tayo kay John Flavel, isa sa mga Puritans na namuhay noong 1600s. Pamoso siya o popular siya doon sa kanyang aklat na The Mystery of Providence. But he also has another book, yung may pamagat na On Keeping the Heart. Ito sinabi niya doon. It would much, babasahin ko lang sa wikang English, it would much conduce to the settlement of your heart to consider that by fretting and discontent, you do yourself more injury than all your afflictions could do. Your own discontent is that which arms your troubles with a sting. You make your burden heavy by struggling under it. Did you but lie quietly under the hand of God, your condition would be much more easy than it is. Ang simpleng sinasabi dito ni Flavel ay, tayo ba ay tunay na kumanlong kay Kristo? O ang mas nangingibabaw sa atin ay ang pagrereklamo pag nakakaranas tayo ng mga kabigatan? Yun ang mas simpleng pinamamanhik niya sa sinabi niyang ito. Tayo ay iniligtas na ng Diyos kay Jesus, mga kapatid. Hindi dapat tayo napupuno ng pag-angal o reklamo. Inaatasan tayo na magkaisa bilang tunay na iglesia. Hindi tayo isinama o binilang para hanapin lamang ang kasarapan.
bilang mga makasalanan, dapat tayo ay pinaparusahan. Ngunit, sa kabila, pagpapala ang ating natanggap at ating patuloy na pinapakinabangan. Higit yan, buhay na walang hanggan. Kaya nawa mga kapatid, nagkaroon tayo ng diwa bilang isang iglesia na may kaisahan, handang ipaglaban ang kaharian sa kahandaan, sa kabigatan, dahil may Kristong maaasahan na nagbibigkis sa ating kaisahan. At yan ang tema ng ating aawiting response hymn. Napakalinaw, ano? Yung sinabi rito, ang sabi nga, babasahin ko sa 3 talata, nagbabalikatan sa ating pinapasan at sa bawat kalungkutay, luha ang dumadamay. At yung huli, at sa ating pighati, ganap magagapi, banal na pagmamahalan, bigkis walang hanggan. Ang ganda ng sinabi nito mga kapatid. Balikan lang natin yung 5 talata. Ang ating pag-asa ay ang nagpapasigla sa paglalakbay habang araw-araw. Habang araw ay ating hinihintay. Hindi masasayang ang ating pagpapagal mga kapatid. Dahil inassure na gaya ni Pablo, meron tayong kaligtasan sa gitna ng kahirapan. At nawa, sa gitna ng kahirapan ito, magkaroon tayo ng tunay na kaisahan. Mithiin natin ito sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Tayo ay magsitayo at umawit at purihin ang ating Diyos sa pamamagitan ng himnong itong pinagpalang bigkis. Tayo po ay magbukas sa panalangin. Muli po aming dakilang Diyos at mabuting amang nasa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong katapatan sa iglesia sa pamamagitan ng pagpapaalala ng inyong mabuti at makapangyarihang salita. Salamat po sa natunghayan naming katuruan at katotohanan kung saan sinabi ni Apostol Pablo ang kahalagahan na magkaroon ng kaisahan ng iglesia. Tunay nga Panginoon, ito ay napakalaking hamon na hinaharap na ng iglesia noon pa man at hanggang ngayon. Ngunit salamat sa katuruang ito na ito ay nangyayari lamang dahil sa Panginoong Hesukristo na nagbigay ng kasiguruhan na mga mananampalataya ay merong tiyak na patutunguhan at yan ay ang walang hanggang kaharian kung saan ibinilang nyo kaming mga mananampalataya na kasama ang Diyos. Ngunit salamat din o aming Diyos sa pagpapaalala na sa kakaibat nito ay ang pagdanas ng kahirapan, ng mga kagabigatan sa buhay. Ngunit hindi ka nagkulang aming Diyos na ipakita sa amin ang katotohanan ito dahil merong tunay at banal na halimbawa na nagpakita nito sa katauhan ng Panginoong Hesus na binayubay ang aming mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Simula pa lamang ng kanyang pagkasilang hanggang sa kanyang huling pagtigil sa mundong ito na nagkatawang tao siya, ay puro kahirapan ang kanyang naranasan. Ngunit nakita namin, Panginoon, na may dahilan ang mga bagay na ito. Ito ay para ihanda sa kaluwalhatian ang Panginoong Hesus para kami ay tunay na maturuan din at magabayan ng katuruang ito. At salamat din sa ginamit yung mga tao, ang mga apostol, maging ang mga sumunod pang mga tao na nagpapakahirap para may pangaral ang ebanghelyo. Ang katotohanan nito na hindi dapat ang mundong ito ang aming hinahabol, Panginoon. Hindi yung kaiklian nito, hindi lamang yung magaganda nito. Bagamat kami ay may pagpapala para pakinabangan ito, ngunit mas ituon namin ang aming mga sarili, ang aming mga isipan, ang aming mga puso doon sa kaharian na walang hanggan dahil nangako ka na ikaw ang magkukumpleto nito. Nawa, Panginoon, ay hamunin niyo ang aming iglesia. Kami ay pinagpala mo ng marami ng taon, mahigit 4 na dekada ng matapat na pagpapahayag ng ebanghelyo.
ngunit hindi kaila na kami ay minsan natitisod, nahuhulog dahil sa aming kahinaan o sa aming kapabayaan. At kumakapit kami sa kayamanan ng inyong biyaya na patuloy na gumagabay sa amin. Salamat sa banal na Espiritu na kahit kailan na hindi kami iniwan, sinasamahan para makapagpatuloy. At tawa ay tunay na maging malinaw yan sa bawat miyembro ng iglesyang ito na magkaroon ng diwa, ng pasasalamat at ng pagkakaisa, Panginoon, upang kami ay magamit para maisulong ang pinakamahalagang mandato at yan ay ang pagpapahayag ng Ebanghelyo. At nawaya na hindi rin masayang, Panginoon, sa mga bisita naming nakakasama tuwing linggo. Naway sila ay maging malinaw ang mga narinig nilang katuruan na sila ay walang pag-asa. Huwag silang makontento sa narinig lamang, ngunit basagin ang kanilang mga nagmamatigas na puso na makita nila na sila ay walang kakayanan para maligtas. At nandoon ang alok ng kaligtasan sa katauhan ng Panginoong Yesus. Naway dalawin sila ng inyong biyaya para sila man ay maging kabahagi ng kaharian at sila man ay maging kasama namin na sumulong ng may kaisahan. Maraming salamat po aming Diyos. Tunay napakabuti mo sa gitna na aming kasalanan ay pinagpapala mo kami, lalong-lalo na ng inyong salita. Nawa ay napuri ka namin ngayong umaga at patuloy naming dalangin, Panginoon, na samahan niyo pa kami sa mga natitira pa namin sa mga gawain sa araw na ito. At naway mauwi ang lahat ng ito sa kapurihan ng inyong kaluwalhatian at ng kabanalan ng inyong pangalan. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan lamang ng inyong anak at ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.